Tahimik ang gabi sa loob ng lumang ancestral house ng mga Robles. Sa labas, rinig pa ang mga kuliglig at ang marahang pag-ihip ng hangin na dumadampi sa mga kurtina ng malaking sala. Doon nakaupo si Mona. Tahimik at nakatungo habang hawak-hawak ang tasa ng kape na hindi pa man lang nababawasan. Sa harap niya, nakaupo ang kanyang amang si Roberto, Daddy Rob Robles. Isang kilalang negosyante na ngayon tatakbo bilang mayor ng kanilang bayan. Kita sa mukha nitong nag-iisip ng kung ano, lalo na't malapit ng eleksyon. Mona, eto lang pagkakataon natin para tuluyang mapabagsak ang mga Serrano. Kung hindi natin sila mauungusan ngayon, baka habang buhay na tayong nasa anino nila. Mababa ngunit matigas ang tono ng kanyang ama. Napakagatlabi si Mona. Ramdam ang init ng mamata ng kanyang ama na nakatuon lamang sa kanya. Ang mga Serrano, ang pamilya ni Patrick, ang pinakamalakas kalaban sa politika ng bayan. Matagal ang mahinala ang kanyang ama na sangkot ang mga ito sa iligal na negosyo, pero kulang ang ebidensya. Kaya naman siya bilang anak ay sinabihan ng ama na magkunwaring kasambahay sa mansyon ng mga Serrano upang makahanap ng sapat na katibayan. Dad, hindi madaling hinihingi mo sa akin. Ang pamilya nila, mahigpit ang seguridad. Bawat galaw ko may nakabantay. Paano kung mabuko nila na hindi lang ako isang ordinaryong kasambahay? Umiling si Daddy Rob at mariing tumitig sa kanya. Kaya nga ikaw ang pinili ko. Ikaw ang pinagkakatiwalaan kong gawin to. Malinis ang record mo. Walang makakakilala sa'yo. At higit sa lahat, ikaw lang may tapang para gawin to. Parang dumadagundong ang dibdib ni Mona. Oo, totoo. Matagal niya nang gustong patunayan ang sarili sa kanyang ama. Pero sa likod ng tapang na pinapakita niya, may lihim siyang kinikimkim. Ang relasyon niya kay Patrick, ang anak mismo ng kalaban ng kanyang ama. Kung sakaling makakuha ko ng ebidensya, Daddy, anong gagawin mo? Sabay tingin niya sa tasa ng kape ng kanyang hawak. Ididiin natin sila sa korte. Ipapaimbestiga. Kapag bumagsak ang pangalan ng mga Serrano, wala nang makakatalo sa akin sa pagka-mayor. Madiing sagot ni Daddy Rob na halatang puno ng determinasyon. Etong magiging susi para makuha kong tiwala ng mga tao. Tahimik na napalunok si Mona. Sa bawat salitang lumalabas sa bibig ng kanyang ama, pakiramdam niya ay lalo siyang lumulubog sa kasinungalingan. Hindi lamang ito tungkol sa politika. Nakasalalay dito ang dangal ng pamilya niya, ang hinaharap ng ama niya, at higit sa lahat, ang kanyang konsensya. Dad, paano kung hindi ko kayanin? Nanilisik ang mamata ni Daddy Rob. Mona, wala kang ibang pagpipilian. Ako ang ama mo. Ako ang nagsakripisyo para mapalaki ka. Para mabigyan ka ng magandang buhay. Ngayon, ikaw naman ang gagawa ng parte mo para sa pamilya natin. Masakit ang salita ng kanyang ama. Parang patalim na tumatarak sa kanyang dibdib. Alam kong matalino ka. Magaling kang magtago ng emosyon at mahusay kang umarte. Hindi ka basta-bastang mapapansin. At isa pa, kung sakaling makuha mong tiwala ng pamilya Serrano, mas madali kang makakalapit sa kanilang mga sikreto. Napapikit si Mona at pinilit pigilan ng luha. Sa kanyang isipan, sumulpot ang mukha ni Patrick, ang lalaking minahal niya ng higit sa lahat. Ang mga gabing lihim silang nagtatakbo para lang maramdaman ng isa't isa. Alam ni Mona na kapag nalaman ng ama niyang totoo, magugunaw ang lahat at kamumuhian siya nito. Kung sakali, Dad, paano kung may taong masasaktan sa ginagawa natin? Saglit na tumahimik si Daddy Rob bago bumuntong hininga. Mona, sa politika, walang puwang ang damdamin. Lahat ay laro. Lahat ay laban. Kung may masasaktan, bahala sila. Ang importante, tayo ang mananalo. Naramdaman ni Mona ang panginginig ng kanyang mga kamay. Gusto niyang sumigaw.
Gusto niyang sabihin hindi lang basta kalaban si Patrick, lalo na ang pamilya nito. Pero pinili niyang manahimik. Kailan ako magsisimula, Dad? Ngumiti si Daddy Rob, isang ngiting puno ng kumpiyansa. Bukas ng gabi agad. Ipapasok ka sa mansyon. May koneksyon ako sa loob. Isa sa mga driver nila ay kakampi natin doon. Siya ang magpapapasok sa iyo. Doon ka na muna maninirahan bilang kasambahay. At tandaan mo, Mona, ang bawat kilos mo ay para lamang sa pamilya natin. Para sa pangalan natin. Huwag mong sayang ng pagkakataong to. Napahagat labi si Mona. Ramdam ang bigat ng kamay ng kanyang ama. Hindi niya alam kung paano haharapin ang mga darating na araw. Ang tanging alam niya, kailangan niyang magpanggap. Maging isang tao na hindi siya. At sabay itago ang pinakamalaking sikreto ng kanyang buhay. Mona, kung talagang mahal mo ako, kung talagang anak kita, huwag mo akong bibiguin. Sa puntong yon, tuluyan ang nanikip ang puso ni Mona. Sa pagitan ng pagmamahal niya sa ama at sa kasintahan niyang si Patrick, hindi niya alam kung alin ang pipiliin. Pero isang bagyang sigurado, sa simula ng kanyang pagiging kasambahay, magsisimula rin ang laban ng kanyang konsensya. Habang tumatayo ang kanyang ama at iniwan siya mag-isa sa sala, pinikit ng kanyang mga mata at hinayaan ng isang patak ng luha na dumaloy mula sa kanyang mga pisngi. Sa katahimikan ng gabi, nagdasal siya ng palihim na sana sa lahat ng kasinungalingan at pagtataksil na gagawin niya, may paraan pa rin mailigtas ang puso niya at si Patrick. Madaling araw pa lamang, ngunit hindi mapakali si Mona. Nakaupo siya sa gilid ng kanyang kama, hawak ang cellphone na ilang ulit niya nang tinititigan. Isang mensahe lang ang laman ng kanyang isip. Kailangan kitang makita bago ako tuluyang pumasok sa mansyon. At biglang nag-vibrate ang kanyang phone. Si Patrick. Mona? Halos bulong ang boses mula sa kabilang linya. Andito ako sa lumang parke. Alam kong bawal pero kailangan kitang makausap. Walang pagdadalawang isip, nagbihis si Mona at palihim na lumabas ng bahay. Habang naglalakad siya patungo sa parke, ramdam niyang mabilis sa tibok ng kanyang puso. Hindi lamang dahil sa kaba, kundi dahil sa pananabik na makita si Patrick. Pagdating niya roon, agad ding nakita ang lalaki. Nakasandal ito sa poste ng ilaw, suot ang simpleng jacket at may bahagyang pagod sa muka. Ngunit sa kabila nito, kitang-kita pa rin ang kinang ng mga mata nito. Nang makita siya ni Patrick, agad itong ngumiti. Mona! Bulala si Patrick sabay lapit at mahigpit siyang niyakap. God, namiss kita. Namiss din kita, Patrick. Sandaling nanatili silang magkayakap. Nakikinig lamang sa tibok ng kanilang mga puso. Bumuntong hininga si Patrick at hinawakan ng mga kamay ni Mona. Saka siya tinitigan sa mga mata. May naririnig akong bulong-bulungan, Mona. Sinasabi ng ama ko na may gumagalaw laban sa pamilya namin. Please, sabihin mo wala kang kinalaman doon. Nanlamig si Mona. Ang mismong kinatatakutan niya ay lumabas na sa bibig ni Patrick. Gusto niyang magsinungaling, ngunit hindi niya kayang tumingin sa mata ng taong pinakamamahal niya at magsabi ng hindi totoo. Kaya't saglit siyang natahimik. Patrick, may mga bagay na hindi ko pa kayang sabihin sa'yo. Pero maniwala ka. Mahal kita. Ikaw lang. Kumunot ang noo ni Patrick. Kung mahal mo talaga ako, bakit parang may tinatago ka? Alam kong may mabigat kang pinapasan. Please, Mona. Huwag mo naman akong itulak palayo. Hayaan mong tulungan kita. Napatitig si Mona sa kanya. At sa unang pagkakataon, bumigay ang mga luha niya. Patrick, hindi ganun kadali. May obligasyon ako. May inaasahan sa akin. Hindi lang sarili kong iniisip ko ngayon. Mona, wala akong pakalam kung sinong kalaban ng pamilya ko. Wala akong pakalam sa politika o sa pangalan. Ang mahalaga sa akin ikaw.
Kung may panganib kang kinakaharap, mas gugustuhin kong akong sumalo kaysa makita kang nagdurusa. Pero Patrick, paano kung dumating ang oras na ako mismong magiging dahilan ng pagkawasak ng pamilya mo, ha? Natahimik si Patrick, ngunit hindi niya binitawan ang kamay ni Mona. Sa halip, mas sinigpitan pa niyang hawak nito. Mona, kahit anong mangyari, pipiliin pa rin kita. Kahit laban pa sa pamilya ko. Dahil ikaw ang buhay ko. Naramdam ni Mona ang tindi ng pagmamahal sa mga salita ni Patrick. Mahal kita, Patrick. Pero natatakot ako. Natatakot ako mawala ka sa oras na malaman mo ang lahat. Hinawakan ni Patrick ang ulo niya at marahang hinalikan ng kanyang buhok. Wala kang dapat katakot. Kung ano man ang tinatago mo, darating ang araw na masasabi mo rin sa akin. At kapag dumating ang oras na yun, hindi kita huhusgahan. Basta tandaan mo, andito ako lagi. Matagal silang natiling magkayakap sa gitna ng katahimikan ng parke. Ang malamig na simoy ng hangin ay tila ba nagiging saksi sa bawat salitang kanilang binitawan. Mona, kung sakaling dumating ang araw na kailangan mo pumili, sana akong piliin mo. Napahagat labi si Mona. Pilit pinipigilan ang muling pagluha. Kung pwede lang sana, Patrick. Pipiliin kong wala ng laban. Wala ng politika. Tayong dalawa lang. Pero alam mong hindi ganun kadali yun. I know. Pero maniwala ka. Gagawin ko ang lahat para sa'yo. Hindi ako susuko muna. Kahit anong hadlang pa yan. Sa puntong yun, nagtagpo ang kanilang mga mata. Puno ng pangako, puno ng sakit at puno ng pag-ibig. Dahan-dahan silang naglapit at nagtagpo ang kanilang mga labi sa isang halik na puno ng pangungulila. Isang halik na parang nagsisabing kahit gaano kahirap ang laban, pipilitin ng lumaban para sa isa't isa. Pagkatapos ng ilang sandali, naghiwalay sila, ngunit hindi bitaw ng isa't isa. Bukas, magsisimula na akong pumasok bilang kasambahay sa inyo. Nanlaki ang mga mata ni Patrick, halatang nagulat. Ano? Mona, bakit? Please, Patrick, huwag ka nang magtanong. Basta tandaan mo, kahit anong mangyari sa loob ng bahay ninyo, hindi magbabagong nararamdaman ko para sa iyo. Hinawakan ni Patrick ang magkabilang pisngi niya, halos desperado na. Kung ganun, mas kailangan kitang bantayan. Ayoko mapahama ka muna. Promise me, kung mahirap na, nilapit ka agad sa akin. Tumango si Mona, kahit ang totoo'y hindi niya alam kung matutupad niya yun. Ngunit sa ngayon, iyon lang ang magpapakalma sa puso ni Patrick. Mahal na mahal kita. Wika ni Patrick sabay muling pagyakap ng mahigpit. At hindi ko hayaang may mangyaring masama sa'yo. At sa yakap na yun, alam ni Mona na kahit gaano kahirap ang gagawin niya, may isang bagay na hindi matitinag, ang pagmamahalan nila. Kinabukasan, maagang nagising si Mona. Ramdam niyang lamig ng hangin at ang bigat ng kanyang dibdib. Sa orasan, 5:00 pa lang ng umaga, oras sa mga kasambahay para maghanda. Isang mahabang buntong hininga ang pinakawalan niya bago tuluyang bumangon. Sa salamin, tinitigan niyang sarili. Wala nang maayos at sopistikadang anyo ng anak ni Daddy Rob. Sa halip, simple lang ang kanyang suot. Plain na blouse at lumang pantalon. Buhok na nakatali ng mahigpit at walang kahit anong kolorete. Simula na. Bulong niya sa kanyang sarili. Pilit pinapatatag ang loob. Paglabas niya ng maliit na silid na inilaan para sa kanya, agad ding naramdaman ang kakaibang presensya ng mansyon ng mga Serrano. Malaki, moderno at marangya. Mula sa marmol na sahig hanggang sa malalaking chandelier. Sa kusina, nadatnan niyang ilan pang kasambahay na abala na. Ah, ikaw pala yung bagong pasok? Malamig na bati nito, sabay taas ng kilay. Mona, di ba? Huwag kang tatanga-tanga rito, ha? Mahigpit ang mga Serrano. Lalo na si Madam Victoria. Hindi niya pinapalampas ang mga pagkakamali.
Tumango si Mona at maingat na ngumiti. Opo, naiintindihan ko po. Gagawin ko po ang lahat para hindi po kayo mapahiya. Umismid si Manang, saka nag-abot ng basahan. Simulan mo na dyan sa mesa at huwag kang tatanga-tanga kapag may dumating na bisita. Habang naglilinis si Mona, ramdam niyang mga matang nakatingin sa kanya. Sinusuring bawat kilos niya. Kailangan niyang magpanggap na inosente at walang alam. Isang ordinaryong kasambahay lamang. Ngunit sa loob-loob niya, ang bawat sulok ng mansyon ay kanyang iniisa-isa. Hinahanap ang posibleng pinagtataguan ng mga ebidensya laban sa pamilya. Ilang minuto pa lang nakalipas, dumating si Madam Victoria Serrano, ang ina ni Patrick. Matikas ang tindig, nakasuot ng mamahaling silk robe at daladalang presensya ng isang babaeng sanay utusan ng lahat. Sino yan? Malamig na tanong ni Madam Victoria habang nakatitig kay Mona. Agad namang lumapit si Manang. Siya po yung bagong kasambahay, madam. Si Mona. Tumango si Mona at magalang na yumuko. Magandang umaga po, madam. Tiningnan siya ni Madam Victoria mula ulo hanggang paa bago bahagyang kumunot ang noo. Siguraduhin mo lang na marunong ka. Ayokong nadadagdagan ng sakit ng ulo ko sa mga baguhan. Hindi po kayo mabibigo. Mahinang tugon ni Mona kahit sa loob niya ay nanginginig ang kanyang tuhod. At bago pa man siya muling makapagsalita, bumaba mula sa hagdan si Patrick. Nakasuot ito ng simpleng t-shirt at pantalon. Ngunit sa mata ni Mona, tila ito ang nagbigay liwanag sa buong silid. Nang magtagpo ang kanilang mga mata, sandaling tumigil si Mona. Ngunit agad ding inilis si Patrick ang tingin. Pilit pinapanatiling distansya. Good morning, Mom. Bati nito sabay halik sa pisngi ng ina. Good morning, anak. Kakain na tayo. Mona, ihanda ang almusal. Sagot ni Madam Victoria. Agad kumilos si Mona, itinago ang kaba sa dibdib. Habang inaayos ang mga pagkain si mesa, palihim siyang sumusulop kay Patrick. At sa bawat sulyap, ramdam niyang pananabik na yakapin ito at ang pangambang baka may makahalata. Bagong kasambahay natin? Tanong ni Patrick na kunwari kaswal lang. Oo. Sana hindi siya tulad ng iba, napabigat lang. Mona, bilisan mo! Opo, madam. Mabilis na tugon ni Mona. Habang nakaupo si Patrick sa mesa, sandaling nagtagpo ulit ang mga mata nila Mona. Pagkatapos ang almusal, nagsimula ng mga gawain sa mansyon. Pinapahugas si Mona ng mga plato, pinapunas mga muebles, at pinatutulong sa hardin. Habang abal siya, biglang may lumapit na isa pang kasambahay. Si Liza, mas bata. Uy, huwag kang kabahan masyado ha. Bulong nito habang sabay silang naghuhugas. Mahigpit lang talaga si madam, pero masisanay ka rin. Ako nga, 2 buwan na rito, buhay pa. Bahagya namang natawa si Mona. Salamat, medyo naninibago lang ako. Ngumiti si Liza at bahagyang tinapik ang braso niya. Basta, sundin mo lang lahat ng utos at kung may pagkakataon, umiwas ka kay Sir Patrick. Sir Patrick? Bakit naman? Ewan ko ba? Basta lahat ng bagong kasambahay, parang laging nakatitig kay Sir Patrick eh. Siyempre, gwapo, mabait. Pero tandaan mo, delikado. Ayaw ni madam na may kasambahay na lumalapit sa anak niya. Napalunok si Mona. Ganun ba? Sige, noted. Ngunit sa puso niya, mas lalo siyang kinabahan. Kung ganoon kahigpit ang ina ni Patrick, paano pa niya mapapanatili ang sekreto nilang relasyon? Makalipas ang ilang oras, habang nagdadala siya ng labahan sa likod ng bahagi ng mansyon, biglang may humilas sa kanyang papasok sa isang sulok. Halos mapasigaw siya, pero agad niya nakilala ang kamay na humawak sa kanya. Patrick, bulong niya na halos hindi na makahinga. Shhh! Saway ni Patrick. Nakasilip mo na sa paligid bago tuluyang humarap sa kanya. Hindi ko kayang magpanggap na wala lang, Mona. Ang hirap na nakikita kitang parang ibang papel mo rito.
Ayokong naglilinis ka. Patrick naman, kailangan. Napag-usapan na natin to, diba? Ito lang ang paraan para makapagsimula ako. Kung hindi, mapapansin ng lahat. Hinawakan ni Patrick ang kanyang kamay, mariin at puno ng pananabik. Mona, pangako mo sa akin, nakahata ng mangyari, hindi mo ko itutulak palayo. Kahit may sikreto ka, ipangako mong hindi ka mawawala sa akin. Napakagat labis si Mona. Pinipigilan ng sariling luha. Patrick, mahal kita. At yun lang ang hawak kong katotohanan ngayon. Sandaling nagtagpo ang kanilang mga labi sa isang mabilis na halik. Isang halik na puno ng pangungulila, ngunit kailangang itago. Mag-ingat ka. Babantayin kita kahit hindi mo alam. Bulong ni Patrick bago bumitaw. At sa pagbalik ni Mona sa kanyang trabaho, ramdam niyang dalawang bagay na sabay-sabay niyang pasani. Ang misyon para sa kanyang ama at ang pag-ibig na ayaw niyang mawala. Makalipas ang ilang araw mula nang magsimula si Mona bilang kasambahay, isang tawag ang dumating sa kanyang lumang cellphone. Anak. Boses iyon ng kanyang ama. Kailangan nating magkita bukas ng gabi. May ipapakilala ako sa iyo. Hindi siya nakapagsalita agad. Ngunit gaya ng nakasanayan, tumango siya kahit walang nakakakita. Opo, Dad. Kinabukasan matapos ang mahabang araw sa mansyon, palihim siyang nagpaalam na may bibilin sa labas. Naglakad siya hanggang makarating sa isang lumang bodega sa gilid ng bayan, malayo sa mata ng mga Sirano. Naroon na si Daddy Rob, nakaitim na Amerikana, nakaupo sa lumang lamesa. Sa tabi niya, isang lalaki nasa halos 30, matipuno at may matalim na mga mata. Nakasuot ito ng simpleng leather jacket at may hawak na sigarilyo. Anak, Mona, siya si Arvin. Isa sa mga pinagkakatiwalaan ko. Siya ang tutulong sa atin sa loob. Tumango si Mona, ngunit ramdam ang kaba. Tinitigan ni si Arvin, may kung anong panganib sa paraan ng pagkakatitig nito, na para bang kayang basahin ang kung anumang iniisip niya. Magandang araw. So, ikaw pala yung batang pumasok sa lungga ng mga Sirano. Pilit ngumiti ni Mona. Ako nga po, nandun na ako ngayon bilang isang kasambahay. Napangisi si Arvin. Hindi madaling pinasok mo, Iha. Ang pamilya Sirano, matagal ko nang sinusundan ng mga galaw ng mga yan. Makapangyarihan sila. Delikado kapag natuklasan nilang ginagawa mo. Kikitilin nilang buhay mo. Nanlamig si Mona. Napatingin siya sa ama, umaasang bibigyan siya nito ng lakas. Ngunit si Daddy Rob, imbis sa pangaralan siya, mariin pang tumango. Kaya nga, Mona, kailangan mong sumunod sa plano. Bawat kilos mo, bawat galaw, dapat alam namin. Hindi ka pwedeng magpadala sa emosyon mo. Paliwanag ng kanyang ama. Napatungo si Mona. Pilit pinigil ang pagbilis ng tibok ng kanyang puso. Ano pang plano, Dad? Mahina niyang tanong. Sumandal si Arvin sa upuan, saka humithit ng sigarilyo. Simple lang. Gamitin mo ang posisyon mo. Ikaw ang nakakaikot sa loob ng bahay. Obserbahan mo kung sinong pumapasok, kung saan nila dinadalang mga papeles, kung may kakaibang galawan pa. Bawat detalye, i-report mo sa amin. Ako nang gagawa ng paraan para makuha nating ebidensya. Napatingin si Mona kay Arvin. Kung sakali po, paano kung mahuli ako? Paano kung makita nila na may iba akong ginagawa? Nagsalubong ang kilay ni Arvin at ngumisi ng mapait. Bago ka pa nila makita, dapat alam mo na kung paano ka umiwas. Pero kung mahuli ka, wala na akong magagawa. Disiplina ang kailangan. Mona, singit ni Daddy Rob. Hindi ka pwedeng magkamali. Ang pangalan ko, ang yaman ko, nakasalalay sa'yo. Tandaan mo, anak, eto lang paraan para mapabagsak ang kalaban. Napakagat labi si Mona. Kung ganon, anong sunod kong gagawin? Simulan mo si simpleng obserbasyon. Tingnan mo kung sinong madalas puntahan ni Don Serrano, ang ama ni Patrick.
Sundan ang mga dokumentong dinadala sa kanyang opisina. At higit sa lahat, alamin mo kung saan nakatagong mga account records nila. Kinilabutan si Mona sa titig na iyon ni Arvin. Pakiramdam niya, kahit hindi siya magsalita, mababasa nito ang laman ng puso't isip niya. Kaya agad niyang iniwas ang kanyang tingin. Mona anak, kapag nagawa mo to, hindi lang ako makikinabang, kundi ikaw din. Mapapatunayan mong hindi ka pabigat. Mapapatunayan mong kaya mong lumaban para sa pamilya natin. Sa sandaling yon, napalanok si Mona. Sa isang banda, gusto niyang pasayahin ng ama. Gusto niyang makita ang totoong ngiti nito. Pero sa kabilang banda, ang puso niya sumisigaw ng kabaliktaran. Ayaw niyang ipahamak ang lalaking minamahal. Naiintindihan ko po. Gagawin ko ang lahat para hindi kayo mabigaw pa. Ngumiti si Daddy Rob, halatang natutuwa. Yan ang anak ko. Ngunit sa loob ni Mona, tila ba nadurog ang kanyang puso. Ang bawat salitang binitawan niya ay parang patalim na sumasaksak sa sarili niyang damdamin. Pagkatapos ang mahabang pag-uusap, naghiwa-hiwalay sila. Umuwi si Mona dalang mabigat na sikreto. At habang naglalakad pa uwi, pinakawalan niya ang matagalang pinipigilang luha. Paano ko haharapin to? Paano kung malaman ni Patrick ang lahat? Paano kung siya mismo masaktan sa mga kamay ko? Bulong ng isip niya. Lumipas ang mga araw at linggo, wala pa rin nahahanap na ebidensya si Mona. Dahil ang totoo, hindi naman talaga siya naghahanap. Sa isang sulok ng hardin sa malaking mansyon, nakatayo si Mona habang nakayuko. Mahigpit na hawak ang cellphone niya. Kabado siyang nakikinig sa tibok ng puso niya. Matagal niya nang pinag-isipan to. Ang pagsisabi kay Patrick ng katotohanan. Hindi na siya makakatulog kung patuloy yung itatago yun. Di nagtagal, bumaba si Patrick mula sa itaas ng hagdanan. May bahid pa ng pag-alala ang mukha nito nang makita si Mona. Mahal ko, parang ang lalim ng iisip mo. Ano ba yun? Huminga ng malalim si Mona. Halos nanginginig ang labi. Hindi niya na kayang magpaligoy-ligoy pa. Patrick, kailangan mong malaman ko to. Hindi lang basta trabahong pinasok ko rito. Patrick, pumasok ko dito bilang kasambahay dahil gusto ko maghanap ng ebidensya laban sa pamilya mo. Gusto ko mapatunayan na may illegal kayong ginagawa. Yun ang utos sa akin ni Daddy Rob dahil kandidato siya bilang mayor. Sandaling natigilan si Patrick sa narinig. So, lahat ng to? Ang pagpasok mo rito, ang paglapit mo sa amin, ang pakikipag-usap mo sa mga tao dito? Utos ng ama mo? Napalanok si Mona. Patrick, hindi ganun kadali yun. Oo, nagsimula akong ganun. Pero habang tumatagal, hindi ko na kayang ituloy. Humakbang si Patrick palapit. Halatang sinusubukang pakalmahin ang kanyang sarili. Mona, kung may plano kang sirain kami, mas mabuti ngayon Patrick, pa lang. Pakinggan mo muna ako. Wala akong nakikitang illegal sa pamilya mo. Lahat ng pinapagawa sa akin ni Daddy, lahat ng binili niya sinunod ko. Pero walang mali. Malinis ang pamilya mo. Nanatiling nakatitig si Patrick sa kanya. Pero unti-unting lumambot ang mga mata niya. Walang iligal na ginagawang pamilya ko, Mona. Ganun man kadaming bintang na ibanato sa amin. Alam kong malinis kami. Kaya masakit marinig na ikaw mismo, ikaw pa, ay pinadala para manmanan kami. Napahawak si Mona sa kanyang dibdib habang lumuluha. Patrick, kaya ako sinasabi lahat ng to kasi hindi ko na kayang itago pa. Mahal na mahal kita at ayoko magmukhang traidor sa'yo. Lumapit si Patrick at marahang pinunasan ng luha sa pisngi niya. Mahal din kita, Mona. Pero may isang bagay akong hindi mo pa alam. Ano yun? Huminga ng malalim si Patrick habang seryosong nakatingin sa kanya. Kung talagang maghahanap ka ng ebidensya, dapat sa ibang direksyon ka dapat tumingin. Baka hindi ang pamilya ko. Baka ang pamilya mo mismo.
Anong ibig mong sabihin? Umiling si Patrick. Hindi ko sinasabi to para siraan ang ama mo. Pero matagal ko nang naririnig ang mga bulong-bulungan tungkol kay Rob. Mga anomalya. Mga taong bigla lang nawawala kapag lumalaban sa kanya. Kung tutuusin, mas marami pang matang nakatingin sa kanya kaysa sa amin. At ngayon, ikaw mismong nasa gitna nito. Napatras si Mona. Nanginginig ang kanyang mga kamay. Hindi. Hindi totoo yan. Ang daddy ko, mabuting tao siya. Ginagawa lang niyang lahat para sa bayan. Mona, alam kong mahirap tanggapin. Ama mo siya, oo. Pero isipin mo, bakit kailangan niyang gamitin ka? Bakit kailangan niyang papasukin ka rito para manira sa amin? Kung malinis siya, bakit kailangan ganito? Napaisip naman agad si Mona. Kung ganon, Patrick, kung totoong sinasabi mo, anong gagawin ko? Hinawakan ni Patrick ang kamay niya ng mahigpit at puno ng lambing. Mona, kailangan mong magpanggap. Kailangan mong ipakita sa ama mo na sumusunod ka pa rin sa kanya para hindi siya magduda sa'yo. Pero sa dulo, kung may ilalabas kang ebidensya, kung may dapat managot, hindi ang pamilya kong ididiin mo, kundi siya mismo. Oh, ano? Ibig sabihin, tatraidorin ko ang sarili kong ama? Hindi ka magtatraidor, Mona. Tinitigil mo lang ang kasinungalingan. Kung siya mismo ang may tinatago, deserve niyang managot. At ikaw ang makakapagpatunay niyon. Kung ganun, kailangan kong magpanggap. Kailangan kong ipakita kay daddy na sumusunod pa rin ako sa gusto't utos niya. Pero ang totoo, siyang sisiraan ko. Tumango si Patrick. Sa kanya hinaplos ang pisngi nito. At hindi ka nag-iisa, Mona. Kasama mo ako sa labang to. Hindi kita hayang maksaktan dahil nandito. Niyakap ni Mona si Patrick ng mahigpit. Ramdam na ang tibok ng puso niya. Sa kabila ng lahat, alam niyang tama ang kanyang desisyon. Kahit gaano kasakit, kahit gaano kabigat, pipiliin niyang katotohanan. At ang pagmamahal nilang dalawa ni Patrick, iyon ang mananaig. At ginawa nga ni Mona ang sinabi niya ni Patrick. Nagpapanggap pa rin siyang kunwari naghahanap ng ebidensya sa pamilya ni Patrick. Pero ang totoo niyan ay tinatraido na ni Mona ang ama. At pinakilala ng kanyang ama sa kanyang si Arvin ay hindi din pala tapat sa ama niya, kundi tapat sa pamilya ni Patrick. Tahimik ang buong mansyon. Nakaupo si Mona sa teres, nakatingala sa kalangitan na puno ng bituin. Para bang sa dami ng iniisip niya, doon lang siya nakakahanap ng konting katahimikan. Nakasampay sa kanyang balikat ng manipis na shawl. Nilalamig siya, hindi lang dahil sa ihip ng hangin, kundi dahil din sa bigat ng pasanin sa kanyang dibdib. Alam niyang delikado ang plano niya laban sa ama. At mas delikado pa ang pagtatanggol niya kay Patrick. Sa gitna ng lahat, siya ang nasa pagitan. Isang anak na nagmamahal, pero isang kasintahan ding handang sumuporta. Tahimik na bumukas ang sliding door mula sa loob. Lumabas si Patrick. Hawak niyang 2 tasa ng mainit na tsaa. Baka nilalamig ka na. Sabi niya sabay abot ng tasa. Green tea to, pampakalma. Baka sakaling gumaan-gaan kahit konti ang loob mo. Tinanggap ni Mona ang tasa at ngumiti ng mahina. Salamat, Patrick. At simpleng bagay lang, naaalala mo pa rin ako. Umupo si Patrick sa kanyang tabi. Nakadikit halos ang kanilang balikat. Marahang kinuha nito ang kamay ni Mona sa kabanayad ni pinisil. Alam kong mabigat at mahirap lahat ang to. Pero hindi kita iiwan. Kahit anong mangyari. Napabuntong hininga si Mona at halos mabasag ang tinig niya nang magsalita. Minsan, naisip ko, sana ibang tao lang nakilala ko. Sana walang gantong komplikasyon. Alam mo, wala pa lang nung una kitang makita. Naramdaman ko ng iba ka. Hindi ka katulad ng iba. At kahit nung nararamdaman ko may tinatago ka, hindi nagbagong nararamdaman ko. Namilog ang mga mata ni Mona, sabay napangiti, kahit may mga luhang pumapatak sa gilid ng kanyang pisngi.
Patrick, hindi ko na talaga kayang lokohin ka. Marahan siyang hinil ni Patrick papalapit hanggang sa nakapatong ang ulo ni Mona sa balikat niya. Ramdam ni Mona ang tibok ng puso ng nobyo. Kung pwede ko lang kunin lahat ng bigat na dala mo, gagawin ko. Pero ang kaya ko lang siguraduhin, hindi ka lalabang mag-isa. Mahal kita, Patrick. Mahalin kita, Mona. At wala nang makakapigil sa atin. Ilang sandali silang natahimik dalawa. Nakatingala lang sa mga bituin. Ang lahat ng takot at pangamba ay naglaho kahit panandalian dahil naroon sila sa isa't isa. Pagkatapos ng ilang minuto, marahang nagsalita si Patrick. Alam mo bang minsan iniisip ko, paano kaya kung simple lang lahat, no? Kung hindi tayo anak ng mga pamilyang may mabibigat na pangalan, siguro baka nasa tabing dagat lang tayo ngayon. Naglalakad, kumakain ng isaw sa kalye. Oo nga, no? Pero, ang hirap mong isipin na kumakain ng isaw, ha? Uy, totoo yun, ha? Bakit ba? Pwede rin naman ako magmukhang normal, no? Normal ka nga. Pero kahit saan ka ilagay, halata pa rin mayaman ka. Ang tindig mo, ang kilos mo, parang lagi kang galing sa meeting ng board eh. Napailing si Patrick, saka siya tinitigan ng seryoso. Pero pagkasama kita, gusto ko maging simple lang. Yung wala nang ibang iniisip kundi ikaw. Unti-unting inilapit ni Patrick ang kanyang muka. Ramdam ni Mona ang init ng hininga nito. Pwede ba kitang halikan? Tumawa ng mahina si Mona habang nangingislap ang kanyang mga mata. Bakit ka ba nagtatanong? At doon na nga, dahan-dahan na siyang hinalikan sa labi ni Patrick. Pagkatapos ng halik, magkahawak pa rin ang kanilang mga kamay. Patrick, sa dami ng taong hindi ko alam kung pagkakatiwalaan ko, ikaw lang sigurado. Hinaplos ni Patrick ang kanyang pisngi, saka muling ngumiti. At ikaw, Mona, ang dahilan kung bakit masanda akong lumaban ngayon. Hindi dahil gusto kong patunayan na malinis kami, kundi dahil gusto kong protektahan ka. At sa gabing yun, sa ilalim ng mga bituin, ipinangako nilang dalawa ng pagmamahal nila ang magiging sandata at kalasag laban sa lahat ng pagsubok. Ilang araw makalipas matapos planuhin ni Mona ang pagpasok sa opisina ng kanyang ama nang hindi siya pinaghihinalaan at nagtagumpay nga naman si Mona. Kinakabahan siya habang isa-isang binubuklat ang mga drawer. Mabagal, maingat. Hanggang sa isang nakatagong kompartimento, may nakita siyang envelope na kulay dilaw, makapal at may tatak ng pamilyar na kumpanya. Napasinghap siya. Ito na yun. Bulong niya sa kanyang sarili. Nanginginig ang kamay niyang binuksan to. Nandoon ang ilang papeles, bank records, transaction, pangalan ng mga dummy accounts, at sa mismong header, malinaw na nakasulat ang pangalan ng kanyang ama. Nalaglag ang panga ni Mona. Parang biglang gumuho ang kanyang mundo. Ang mga dokumento mismo ang nagpapatunay na may mga iligal na gawain ng ama niya. Mga transaksyong iligal, mga perang dumadali sa mga proyektong hindi naman natatapos. Habang nakatitig sa mga papel, hindi niya namalayang tumulo ang luha sa kanyang pisngi. Pero bigla siyang napalingon nang marinig ang marahang pagbukas ng pinto. Akala niya nahuli na siya. Pero laking gulat niya nang makitang si Mommy Cat, ang ina niyang matagalang tahimik at tila laging nakamasid sa bawat kilos niya ang nandoon. Mona, anong ginagawa mo rito? Nataranta si Mona. Pilit tinatagong envelope. Mommy, ay... Pero bago pa siya makapagsalita, lumapit si Mommy Cat. Saka kinuha ang envelope sa kamay niya. Isa-isang sinilip ng inang mga papel at biglaan lang itong napaupo sa gilid ng lamesa. Tila ba napagod? Alam ko na to. Bulong ni Mommy Cat. Napatitig si Mona. Gulat na gulat. Mommy, ibig sabihin matagal mo nang alam? Alam mong may iligal na gawain si Daddy? Huminga ng malalim si Mommy Cat, saka tumitig sa mga mata ng anak. Mona,
Matagal na ako nagbubulag-bulagan. Alam kong mga proyekto niya. Alam kong mga taong nawawala kapag humaharang sa mga plano niya. Pero pinili kong manahimik. Para sa'yo. Para sa atin. Dahil natatakot ako sa kung anong kaya niyang gawin kapag sinubukan kong tumutol. Mami, bakit hindi mo naman sinabi sa akin? Ilang taon na akong naniniwala sa mabuti si Daddy. Ilang taon na akong pinaglaban siya laban sa ibang tao. Dahil anak ka niya at mahal mo siya. Ayokong ikaw mismong masaktan sa katotohanan to. Pero lumapit si Mona at hinawakan ng kamay ng kanyang ina. Ngayon, Mommy, mas masakit dahil ko mismong nanahimik. Kung alam ko lang noon, sana nakapagpahanda na ako. Ngayon, ako mismong ginagamit niya para sa mga plano niya. Yumakap si Mommy Kat sa anak na para bang gusto niyang protektahan si Mona mula sa lahat. Kaya nga sinasabi ko sa iyo ngayon, anak, mag-ingat ka. Dahil kung nagawa niyang gamitin ako bilang tahimik na asawa, ikaw naman ang ginagamit niyang pawn. At mas delikado dahil ikaw ang pinakamamahal niyang anak. Naramdaman ni Mona ang panginig ng boses ng ina. Hindi lang ito basta takot, may halong sakit at pagkadismaya. Mommy, mahal ko si Daddy. Pero kung totoo man ang lahat ng to, kailangan niyang managot. Hindi ko pwedeng ipikit ang mama to ko gaya ng ginawa mo. Anak, huwag mong maliitin ang kaya niyang gawin. Ang ama mo, hindi na siya yung dating lalaking minahal ko. Ibang-iba na siya ngayon. Kapag nalaman niyang ikaw mismong kumakalaban sa kanya, hindi ko alam kung anong kaya niyang gawin sa iyo. Kaya nga hindi ako nag-iisa, Mom. Nasa tabi ko si Patrick. Nasa tabi kong pagmamahal namin. Hindi ako uurong, Mommy. Kung ganon, mas lalo kang mag-iingat. Dahil kahit anong gawin mo, anak ka pa rin niya. At kapag nalaman niyang tinatraidor mo siya, baka kung anong gawin niya sa iyo. Tahimik silang nanatiling magkayakap sa study room. Ang mga dokumento ay nakalatag sa mesa. Pagkatapos ng ilang minuto, marahang nagsalita si Mommy Kat. Mona, may isa pang bagay na dapat mong malaman. Hindi lang simpleng anomalya ang hawak ng ama mo. May mga pangalan dito. Mga taong konektado sa malalaking sindikato. At kapag lumabas ang mga dokumentong to, hindi lang siyang madamay. Pati tayo. Ibig mong sabihin, pati ako? Pati ikaw maaaring madamay? Oo, anak. Kaya kailangan mong maging matalino. Kung talaga mong plano mong ibagsak siya, siguraduhin mong magiging maayos ang lahat. At higit sa lahat, huwag kang magpapakita ng takot. Dahil doon siya lalong magiging malupit. Huminga ng malalim si Mona, sabay pinahid ang luha. Mommy, natatakot ako. Pero mas natatakot ako manatili sa kasinungalingan. At dyan ka nagmana sa akin, anak. Noon wala akong lakas lumaban. Pero ikaw ang magtatapos ng lahat ng to. Nang gabing yon, bago sila umalis sa study room, pinilit ni Mommy Kat na itago ulit ang mga dokumento sa mas ligtas na lugar. Huwag mong ilalabas to hanggat hindi ka handa. At siguraduhin mong kasama mo si Patrick sa oras na yun. Dahil kailangan mo ng kakampi na hindi ka iiwan. Tumango si Mona, mahigpit ang kapit sa envelope. Opo, Mommy. Hindi ako matatakot. Kahit siya pang ama ko. Kung siya ang tunay na traidor, siya ang dapat managot. Nang umuwi si Mona sa mansyon ni Patrick, nanginginig pa rin ang mga kamay niya habang dahan-dahang isinara ang folder. Hindi niya alam kung dapat ba siyang matuwa dahil nakakuha siya ng ebidensya. Narinig niyang marahang katok sa pintuan. Mona? Boses yun ni Patrick. Pasok! Dumunga si Patrick at agad niyang napansin ang itsura ni Mona. Maputla. Anong nangyari? Kanina pa kita hinahanap. Sabi niya na naupo sa tabi ni Mona. Hindi na nakapagsalita agad si Mona. Inabot na lang niya ang folder at inilapit kay Patrick. Heto na. Nakuha ko na. Kinuha ni Patrick ang folder at binuksan. Habang binabasa niyang laman, unti-unting nagdidilim ang kanyang ekspresyon. Mga kontrata, listahan ng transaksyon at mga pangalan ng tao.
Lahat malinaw na konektado sa iligal na operasyon ng daddy ni Mona. Patrick, totoo lahat. Matagal ko nang pinaghihinilaan. Pero hindi ko aakalain na ganito kalawak at kasama ang ginagawa ng ama ko. At pinagtatakpan niya ng pagiging mabuting kandidato para sa eleksyon. Lahat ng to panlilin lang. At anong plano mo ngayon? Humugot ng malalim na hininga si Mona. Yun ang hindi ko alam. Gusto kong itigil ang lahat. Gusto kong mabunyag ang totoo. Pero paano kung bumagsak ang buong pamilya ko? Paano kung pati pangalan ko madamay? Paano kung kamuhian niya ako habang buhay? Mona, pakinggan mo ako. Una sa lahat, hindi mo kasalanan ang ginagawa ng ama mo. Wala kang utang loob na itago ang mali niya. Ikaw ang may hawak ng pagkakataon para maituwid ang lahat. At kahit anong mangyari, hindi mo to kahaharapin mag-isa. Pero Patrick, siya pa rin ang ama ko. Hindi ko kayang basta nalang itapon ang lahat ng pinagsamahan namin bilang pamilya. At alam kong mali siya. Ama ko pa rin siya at anak niya pa rin ako. Alam ko. At doon ka naiipit ngayon. Bilang anak at bilang taong may prinsipyo. Pero tanungin mo ang sarili mo muna. Kung mananahimik ka, kaya mo bang buhay na alam mong may mga inosenteng taong nadadamay sa mga gawain niya? Hindi. Hindi ko kakayanin. Kaya nga pumasok ko dito bilang kasambahay para makahanap ng katotohanan. At eto na. Nasa harap ko na. Pero ang sakit, Patrick. Ang sakit isipin na ako mismong maging dahilan ng pagbagsak niya. Yumuko si Patrick. Pagkatapos ay mahisinigpitan ng hawak sa kamay ni Mona. Hindi mo siya binabagsak, Mona. Siya mismong naglagay ng sarili niya sa ganitong sitwasyon. Ang ginagawa mo lang, pinipili mong maging totoo. At kung hindi ikaw, baka ibang tao pang makahanap ng ebidensya. At baka mas malupit pang kalalabasan. At least ikaw may kontrol kung paano to haharapin. Napaluha si Mona at agad niyakap si Patrick ng mahigpit. Paano kaya kung wala ka? Hindi ko alam ang gagawin ko ngayon. Nandito ako lagi. Hindi mo na kailangang itanong yan. Kung gugustuhin mo, tutulungan kitang ayusin lahat ng to. Umiling si Mona habang nakasubsob sa dibdib niya. Ngumiti naman si Patrick at marahang tinaas ang baba ni Mona para magkatitigan sila. Mona, alam mo kung gaano kita kamahal. At ang pagmamahal na to, hindi lang para sa magandang araw. Kasama rin to ang pinakamabibigat na laban. Kaya kahit anong mangyari, hindi kita hahayang mag-isa. Napayak si Mona, pero may bahid ng ngiti sa kanyang mga labi. Salamat, Patrick. Hindi ko alam kung paano ko sasabihin pero ikaw lang talagang lakas ko ngayon. Mabagal na nilapit ni Patrick ang kanyang mukha sa kanya at nagtagpo ang kanilang mga labi sa isang halik. Pagkatapos ng ilang sandali, humiwalay sila at parehong huminga ng malalim. Kung gusto mo, tutulungan kitang ayusin ang lahat ng ebidensya. Pwede nating ilapit sa tamang tao. Pero dahan-dahan, hindi natin kailangang biglain. Gusto kong masigurong ligtas ka. Oo, pero kailangan ko ring maging maingat. Alam kong hindi basta-basta magpapatalo si Daddy. Lalo at malapit ang eleksyon. Pwedeng may mga tao siyang babantay sa akin. Kung ganun, I'll stand on your side, Mona. Kahit anong mangyari. Wala na akong mahihiling pa. Basta't kasama kita kakayanin ko. Nagtagal pa sila sa ganoong eksena. Nag-uusap, nagplano, at sabay na tinutulungan ng isa't isa. Plinano ni na Mona at Patrick na mabuti ang lahat at pinagsama-samang mga ebidensya na nakuha ni Mona. Nakuha rin niya ang ilan sa kanyang sariling ina na tinulungan rin sila. Mainit ang araw ng linggo sa malaking convention hall na puno ng tao. Nagsisiksikan ng mga taga-suporta ni Daddy Rob. Dala-dalang mga placard, banner at sigaw ng suporta. Lahat ay nag-aabang sa kanyang pagsasalita. Ang grand conference niya bago porma simulan ang pangangampanya niya bilang mayor ng lungsod. Suot ang kanyang paboritong dark blue suit at may kumpiyansang ngiti. Umakyat si Daddy Rob sa entablado. Malakas ang palakpakan at hiyawan ng mga tao. Kahit ang media
abala sa pagkuha ng mga litrato at live coverage. Mga kababayan, Malakas ang boses ni Daddy Rob na umaalingaw-ngaw sa buong bulwagan. narito ako hindi lamang para tumakbo bilang mayor, kundi para magsilbing haligi ng katapatan, serbisyo at pag-asa. Mas lalong lumakas ang palakpakan. Ang mga mata ni Daddy Rob kumikisap sa kumpiyansa. Wari hawak niya ang buong komunidad sa kanyang palad. Ngunit sa likod ng bulwagan, si Mona ay kinakabahan. Nakahawak sa kamay ni Patrick. Suot niya isang simpleng puting bestida, ngunit ang tindig niya ay puno ng tapang. Nasa bag niya ang mga dokumentong hawak, ang ebidensya laban sa sariling ama. Mona, last chance to. Kung hindi ka sigurado, pwede pa naman tayong umatras. Umiling si Mona, bagamat nanginginig ang tuhod. Hindi na, Patrick. Matagal na natin itong plinano. Hindi na ako pwedeng umatras. Kailangang malaman ng lahat ng katotohanan. Okay, kasama mo ako. Sentablado, nagpatuloy sa pagsasalita si Daddy Rob. Alam ko na marami sa inyong nangarap ng mas maunlad na kinabukasan. At bilang isang ama, bilang isang lingkod Natigil ito nang biglang bumukas ang gitnang pinto ng hall. Lumingon ang lahat at nakita si Mona ang dahan-dahan naglalakad papasok, hawak ang folder. Kasunod niya si Patrick na nakasuporta. Agad nagbulungan ng mga tao. Si Mona, anak ni Rob. Bakit siya dito? Anong dala niya? Halos matigil ang boses ni Daddy Rob nang makita ang sariling anak na umakyat sa entablado. Mona, anong ginagawa mo rito? Humugot ng malalim na hininga si Mona. Nanginginig ang boses niya sa umpisa, pero pinilit niyang maging matatag. Daddy, matagal ko nang pinikit ang mga mata ko sa lahat ng ginagawa mo. Pero hindi ko na kayang manahimik. Hindi ko na kayang suportahan ang kasinungalingan mo. Nabigla ang mga tao. Naging tahimik ang buong bulwagan. Ang mga kamera ng media, agad na nakatuto kay Mona. Mona, anak, hindi itong lugar para sa mga ganyang drama. Baka nadadala ka na ng iyong emosyon. Hindi to drama, Dad. Katotohanan to. Inangat niya ang folder at pinakita sa lahat. Narito ang mga dokumento na nagpapatunay ng mga iligal na gawain mo, Dad. Lahat ng transaksyon, mga under-the-table deals, at ang koneksyon mo sa mga sindikatong pinapahirapan ng bayan natin. Ang mga tao nagsigawan. Ang media, mabilis nag-flash ng kameras. Ang iba ay nagla-livestream. Anak, tumigil ka. Hindi mo alam ang sinasabi mo. Niloloko ka lang ng taong yan. Tinuro niya si Patrick. Ikaw bata, ikaw nag-udyok sa kanya, hindi ba? Hindi po, sir. Si Monang may tapang na ilabas to. Ako lang pong sumuporta. Hindi ko siya pinilit. Siya mismo ang pumili ng katotohanan. Dad, sana mali ako. Sana wala akong hawak na katibayan. Pero lahat ng to, ikaw mismong gumawa. At hindi kita kayang ipagtanggol kung may inosenteng nasasaktan sa ilalim ng panununu mo. Mabilis umakyat si tablado ang ilang lalaki sa gilid, mga tauhan ni Daddy Rob, para sa napigilan si Mona. Ngunit biglang pumasok ang mga pulis, dalang isang warrant of arrest. Roberto, inaaresto ka namin sa kasong plunder, graft at korupsyon. May sapat na kaming ebidensya at ngayon mismo ipapatupad ang warrant na to. Naguli si Daddy Rob, napaatras at halos mabitaw ng mikropono. Hindi maaari. Ako ang magiging mayor. Wala kayong karapatan. Lumapit ang dalawang pulis at hinawakan siya sa magkabilang braso, pero pilit siyang nagpupumiglas. Mona, anak, paano mo nagawa sa akin to, ha? Anak kita. Ginawa ko to dahil anak mo ako. Dahil ayokong tuluyin ka ng lamunin ng kasinungalingan mo. Kung may natitira pa akong pagmamahal para sa'yo, Dad, yun ay dahil umaasa akong magbabago ka. Nanggilid ang luha sa mata ni Daddy Rob, ngunit natakpan niyo ng galit at desperasyon. Pinagtaksilan mo ako, Mona. Pinagtaksilan mo ang ama mo. Sigaw niya
habang inaakay palabas ng mga pulis. Naiwan si Mona sa entablado, nanginginig pero matatag. Nakatingin siya sa nagugulong tao at sa harapan ng lahat ay nagsalita siyang muli. Mga kababayan, alam kong masakit pakinggan, pero mas masakit kung patuloy tayong mabubuhay sa kasinungalingan. Ngayon, alam niyo ng totoo. Nasa inyo na kung sinong dapat ng pagkatiwalaan. Lumapit si Patrick. Hinawakan ang kamay ni Mona at inalalayan siya. Tapos na, Mona. Natapos mo ang pinakamahirap. Salamat, Patrick. Kung wala ka, hindi ko kakayanin. Naging usap-usapan sa lahat, lalo na sa social media, ang pangalan ng ama ni Mona at doon na rin lumabas ang buong katotohanan. Guilty ito sa mga paratang sa kanya at wala naman na itong nagawa. Mainit ang hapon at halos walang tunog sa paligid, kundi ang kaluskos ng mga bantay sa loob ng piitan. Sa dulong selda naroon si Daddy Rob, nakaupo sa bangkong kahoy, nakayuko. Kasama ni Mona si Patrick habang inaakit nila ang lumang hagdan ng pasilyo. Ramdam ni Mona ang panginig ng kanyang kamay, kaya't mahigpit ang kapit na kay Patrick. Kahit ilang buwan ang lumipas mula nang mahuli ang kanyang ama, hindi pa rin ganun kadali para sa kanya ang humarap dito. Handa ka na ba? Kailangan kong gawin to. Hindi ko pa rin iwasin si Daddy habang buhay. Pagdating nila sa selda, agad silang sinilubong ng malamlam ng mga mata ni Daddy Rob. Malayo ang tingin nito, pero nang makita si Mona, nagbago ang kanyang ekspresyon. Galit, sakit, at lungkot na hindi maitago. Mona, ikaw pala. Daddy, gusto kitang makausap. Makausap? Ako? Pagkatapos ng lahat ng ginawa mo? Dinala mo mismo ang ebidensya laban sa akin. Ikaw ang dahilan kung bakit ako nandito. Tapos ngayon gusto mo akong kausapin? Napasandal si Mona sa rehas. Hawak-hawak ang dibdib. Hindi niya alam kung paano sisimulan. Pero alam niyang hindi siya pwedeng umurong. Ginawa ko yun dahil maling ginagawa mo, Dad. Hindi ko kayang manahimik. Pero hindi ibig sabihin yun na hindi na kita mahal bilang ama. Mahal? Kung mahal mo ako, hindi mo ako pagtataksilan. Hindi mo ako tatraidorin. Anak kita, Mona? Humakbang naman si Patrick agad. Pinipigilan ng sarili pero matatag. Sir, huwag niyo po siyang sigawan. Nandito kami hindi para makipag-away, kundi linawin lamang po ang lahat. At ikaw ang dahilan kung bakit nagbagong isip ng anak ko. Ikaw ang bumilog sa utak niya. Anak ng kalaban kong minahal ang anak ko. At ikaw, Mona, pinili mong ipagkanulong amo mo para lamang sa kanya. Tama ka, Dad. Mahal ko si Patrick. At oo, pinili kong maging nasa panig niya. Pero hindi dahil gusto kong ipahiya ka. Pinili ko siya dahil gusto kong ituwid ang mga maling ginawa mo. Hindi mo talaga naiintindihan, Mona. Ginawa ko lahat ng yun para sa'yo. Para sa pamilya natin. Para hindi tayo maghirap. Lumapit si Mona. Halos dumikit ang mukha niya sa rehas. Namumugto na rin ang kanyang mamata dahil sa pagluha. Pero Dad, anong halaga ng pera kung galing sa mali? Anong halaga ng kapangyarihan kung kapalit nun ang dangal ng bayan? Hindi ko kayang tanggapin yun. Hindi ko kayang sabihin tama ka at alam kong mali. Dad, kahit nandito ka, anak mo pa rin ako. At lagi kong tatandaan na ikaw nagpalaki sa akin. Pero sana tanggapin mo rin ang ginawa ko to para sa mas malaking dahilan. Para sa lahat ng taong niloko mo, ninakawan mo. Para sa mga inusanting nadamay. Huminga ng malalim si Patrick at nagsalita na rin. Sir, alam kong mahirap tanggapin. Pero kahit ngayon, pwede pang magbago. Nandyan ka na. Nakulong ka na. Pero may pagkakataon ka pa rin aminin sa sarili mo na mali ang lahat. Kung gagawin mo yun, baka isang araw, mas maintindihan ka ng mga tao. Mas maintindihan ka ng anak mo. Matagal bago nagsalita si Daddy Rob
Nakayuko lamang siya, pinipigilan ng luha. Sa huli, napabuntong hininga siya. Patrick, alagaan mo anak ko. Kahit anong galit ko sa'yo, hindi ko may tatangging ikaw ang pinili niya. At ikaw naman, Mona. Patawad. Patawad kung naging dahilan ako ng sakit na nararamdaman mo. Patawad kung napipilitan ka magtraidor laban sa akin. Dad, hindi ko kailamang ginustong masaktan ka. Pero salamat. Salamat at naririnig kita ngayon. Lumapit si Patrick. Hinawakan ng kamay ni Mona at dinikit ito sa bakal. Hindi ka nag-iisa, Mona. At kahit mahirap, dumating ng araw na kaya na ng ama mong tanggapin ang katotohanan. Yan ang pinakamahalaga. Tumango si Daddy Rob at sa unang pagkakataon, ngumiti siya ng mapait. Mahal na mahal kita, anak. Huwag mong kalimutan yan. Kahit ano pang mangyari. 3 araw makalipas, hapon na nang dumating si Mona at Patrick sa lumang bahay kung saan pansamantalang naninirahan si Mommy Cat. Tahimik ang paligid. Tanging huni ng mga ibon at kaluskos sa mga dahon ng maririnig. Kinakabahan si Mona. Ilang buwan na rin mula nang nakulong ang kanyang ama at ngayon pa lang siya nagkaroon ng lakas ng loob nang muling humarap sa kanyang ina. Sigurado ka ba? Tanong ni Patrick habang humihinto sa gate, hawak ang kamay ni Mona. Tumango si Mona kahit halatang nanginginig ng katawan. Kailangan ko siyang makita, Patrick. Kailangan kong marinig mula sa kanyang lahat. Hindi na ako pwedeng mabuhay sa mga tanong lang. Nandito lang ako sa tabi mo. Kung ano man ang marinig mo, haharapin natin yun ng magkasama. Huminga ng malalim si Mona bago sila sabay na pumasok. Pagbukas ng pinto, bumungad sa kanila ang amoy ng nilulutong tinola. Paborito ni Mona nung bata pa siya. At sa kusina, nakatalikod si Mommy Cat, abalang-abala sa paghahalo ng sabaw. Nang maramdaman nitong may pumasok, lumingon siya at natigilan. Mona. Mom. Halos pabulong ding sagot ni Mona, sabay tumulo ang luha sa kanyang mga mata. Agad binaba ni Mommy Cat ang hawak na sandok at tumakbo papalapit. Mahigpit niyang niyakap si Mona na tila ba ayaw na itong pakawalan. Mommy, patawad. Patawad ko ngayon lang. Natakot ako. Nahiya ako. Pero hindi ko na kaya. Kailangan kitang makita. Sandaling nahimik ang mag-ina. Tanging pag-iyak nilang maririnig. Nasa gilid lang si Patrick. Tahimik na pinagmamasdan ng muling pagkikita nila. Halika, upo tayo. Alam kong marami kang tanong at oras na siguro para sagutin ko lahat. Magkakasama silang naupo sa sala. Tahimik si Mona, nakatingin sa kanyang ina. Habang si Patrick ay nakaupo sa kanyang tabi, hawak pa rin ang kanyang kamay. Mommy, gusto ko pa rin malaman hanggang ngayon ang iba pang dahilan kung bakit hindi ka nagsalita noon. Sabihin mo sa akin ang iba po pang rason, Mommy. Natakot ako mawala kayong dalawa ng tatay mo. Natakot ako masirang pamilya natin. Kaya nanahimik ako. Bakit, Mommy? Bakit hinayaan mo lang? Kung nagsalita ka sana noon, baka hindi na lumala ng ganito. Dahil mahal ko siya. Mahal ko ang tatay mo, kahit mali ang ginagawa niya. Akala ko noon, kaya ko siyang baguhin. Na baka kapag nakita niyang andito ako, tatalikod siya sa mga kasalanan niya. Pero nagkamali ako. Hanggang sa dumating ang puntong kailangan ng pumili. At ikaw, anak, ikaw nagkaroon ng tapang na wala ko, gaya ng sabi ko sa'yo. Ang hirap, Mom. Ang hirap tumayo laban kay Daddy. Pero alam kong tama. At kasabay noon, nasasaktan ako. Kasi parang ako mismong sumigira sa pamilya natin. Hindi mo sinira ang pamilya natin, Mona. Ikaw nagligtas. Ikaw nagbigay ng pag-asa na may bukas pa para sa bayan. At para sa atin. Oo, nasaktan ako. Oo, nasaktan ng tatay mo. Pero darating ang araw na mauunawaan din niya kung bakit mo ginawa yun. Sumingitin si Patrick na mahinahon pero buo ang loob.
Ginawa po ni Mona ang tama, tita. Hindi dahil gusto niyang kalabanin si Tito, kundi dahil mahal niya po kayo. Dahil mahal niyang bayan. At kahit mahirap, pinili niyang tumayo para sa tama. Salamat, Patrick. Kung hindi dahil sa'yo, baka hindi nagkaroon ng lakas ng lubang anak ko. Alam kong isa ka sa mga naging sandalan niya. Mommy! Ngumiti si Mommy Kat at sa unang pagkakataon, gumaan ang mukha nito. Huwag ka nang mahiya. Nakikita ko kung paano kanya tinitingnan mo na. At masaya akong may taong handang ipaglaban ka kahit sino pang kalabanin. Kahit ano pong mangyari, hindi ko po siya iiwan. Tahimik na tumulo ang luha ni Mona, pero ngayon ay luha ng ginhawa. Salamat, Patrick. Salamat, Mommy. Nagtagal pang usapan nila. Kinuwento ni Mommy Kat kung paano niya napansin ang unti-unting pagbabago kay Daddy Rob. Ang magabi ng mga lihim na tawag, ang mga halagang hindi maipaliwanag kung saan nagagaling, at ang mga taong dumadalaw na halatang may kinalaman sa politika at sa pera. Gusto kong magsalita noon pa, pero hindi ko kaya. Kaya anak, mag-ingat ka palagi. Dahil kahit nakakulong ng tatay mo, may mga tao pa rin siyang naiwan na maaaring gumalaw. May mga tao pa rin? Oo, kaya mag-ingat ka. Huwag kang basta magtitiwala kahit kanino. At higit sa lahat, pakinggan mo palagi ang puso mo. Yun ang naging gabay mo noon, at yun din ang magiging gamay mo habang buhay. Pangako, Mommy, mag-iingat ako at hindi ako uurong. Hindi ako mananahimik. Sa tabi niya, mahigpit ang pagkakakapit ni Patrick sa kanyang kamay. Isang tahimik na pangako na hindi siya nag-iisa sa laban. 6 na taon nang makalipas, maraming nangyari sa buhay ni Mona at Patrick. Kasalan silang dalawa at masaya ang kanilang buhay mag-asawa. Mahina ang ihip ng hangin sa hardin ng kanilang bahay. Ang malalaking puno ng mangga ay tila sumasayaw kasabay ng tawa ng 3 bata na masayang naglalaro sa damuhan. Si Patrick ay nakaupo sa isang wooden bench, hawak ang tasa ng kape, habang pinagmamasdan ang kanyang mga anak. Mommy! Sigaw ng panganay nilang babae, mga 6 na taong gulang na, habang hawak ang malit na bola. Tingnan mo po! Kaya ko na pong mag-dribble! Lumabas mula sa sliding door si Mona, nakasuot ang simpleng summer dress. May hawak na basket ng prutas. Ngumiti siya at kita sa mukhang kasiyahan. Wow! Ang galing naman ni ate! Hindi lang maganda, sporty pa. Nagtakbuhan ng 3 bata papunta kay Mona, ang panganay nilang babae, ang 5 taong gulang na lalaki, at ang bunso na 3 taong gulang pa lang. Bit-bit ang maliit na laruan. Halos matumba si Mona sa yakap ng mga bata. Mommy, gutom na kami! Natawa si Patrick at lumapit. Inalalayan si Mona sa paghawak ng mga makukulit nilang anak. Ayan na naman, sabay-sabay na naman ang reklamo. Parang ikaw yan, nung dalaga ka pa, Mona. Mahilig magreklamo kapag gutom. Excuse me, Mr. Lobos na gwapo. Hindi ako mareklamo, no? Alam mo lang kung paano ako pasayahin sa pagkain. Hanggang ngayon naman, pagkain pa rin ang weakness mo. Hinila siya ni Patrick papalapit at marahang hinalikan sa noo. Ew, Mommy, Daddy! Reklamo ng kanilang pangalawang anak, sabay takbo, pabalik sa damuhan. Natawang mag-asawa. Naku, pagdating ng araw, maiintindihan din nila yon. Sabi ni Patrick habang hawak pa rin ang kamay ni Mona. Nang makapasok na sila sa loob, inihanda ni Mona ang mesa. Habang inaayos ang mga plato, napatingin siya sa litrato sa gilid ng aparador. Si Mommy Kat, nakangiti. Kasama siya ng graduation niya. Biglang sumikip ang kanyang dibdib. Napansin naman ni Patrick ang lungkot sa mga mata ng asawa. Kaya lumapit siya at marahang niyakap ito mula sa likod. Iniisip mo naman si Tita Kat, ano? Oo. Ang hirap pa rin, Patrick. 6 na taon na pero parang kahapon lang nang mabalitaan kong inatake siya sa puso. Hindi mo lang ako nakapaghanda. Ang bilis lang. Tapos kasabay noon, si Daddy naman ang nawala. Mona, alam kong mahirap.
Pero tandaan mo, masaya siyang umalis. Nakita niya kung gaano ka tumapang, kung paano ka naging matatag. At higit sa lahat, nakita niya kung gaano tayo kasaya bago siya nawala. Alam mo ba, minsan naisip ko, baka siya mismong nagdasal para magkaroon tayo ng gantong pamilya. Parang pinagpapabayo niya ako sa'yo bago siya tuluyang lumisan. At pinapangako ko muna na habang buhay, aalagaan kita at ang mga anak natin. Kahit wala na siya, gagawin ko ang lahat para hindi ka mawala ng tahanan. Napayakap si Mona ng mahigpit kay Patrick. Salamat. Kung wala ka, baka hindi ko na kinayang lahat. Habang kumakain sila, nagsimula ang mga bata sa kanilang walang katapusang tanong. Mommy, totoo ba na si Lola Rob po ay mayor po dati? Napatigil si Mona at napatingin kay Patrick. Tahimik muna siya bago ngumiti at hinawakan ng kamay ng anak. Oo anak, mayor siya noon. Pero nagkamali siya sa mga ginawa niya. Bad ba siya, Mommy? Tanong naman ng bunso habang ngumunguya ng kanin. Umiling si Mona, lumuhod para mas makita ang mga bata ng diretso. Hindi siya bad anak. Nagkamali lang siya. Pero mahal pa rin niya ako. Mahal na rin kayo kahit hindi niya kayo nakilala. At mahal niya ang bayan. Kaya lang, hindi niya alam kung paano ipakita sa tamang paraan. Kaya ang importante mga anak, matuto tayo sa pagkakamali ng nakaraan para paglaki ninyo, magiging mabuti kayong tao, katulad ng mommy ninyo. Natawa si Mona at kinurot si Patrick. Nako, ikaw talaga. Kinagabihan, matapos maidlip ang mga bata, magkasamang naupo si Mona at Patrick sa hardin. Nakatingin sa mga bituin. Tahimik lang sila, pero ramdam ang kasiyahan sa katahimikan. Patrick, kung babalikan ko lahat ng pinagdaanan natin, hindi ko akalain na aabot tayo dito. Noon halos mabaliw ako sa dami ng problema. Ngayon, may 3 na tayong anak. May masayang pamilya. At malaya tayong magkasama. Hinawakan ni Patrick ang kamay niya at hinaplos siya ng marahan. Lahat ng yun, dahil hindi ka sumuko muna. Kung hindi ka naglakas loob, baka hanggang ngayon nasa dilim pa rin tayo. Pero ngayon, tingnan mo. Itinuro niyang mga bata na mahimbing nang natutulog sa kwarto sa loob. Silang pruweba ng katapangan mo. Napaluha si Mona. Ngumiti habang pinapahid ang luha. Hindi lang ako, Patrick. Ikaw din. Kung wala ka, hindi ko kakayanin. Ang tapang ko kasi nandyan ka. Ang lakas ko kasi hawak mo ko. Ngumiti si Patrick, saka siya niyakap. At hindi ko kailanman bibitawan. Nagtagal sila sa ganong posisyon hanggang sa tila ba ang mga bituin mismo ang naging saksi sa pagmamahal nilang dalawa. 6 na taon matapos ang unos, nahanap na rin ni Mona ng kapayapaan. Nawala man si Mommy Kat ang kanyang Daddy Rob, nanatili ang kanilang alaala bilang lakas at gabay. Ang sugat ng nakaraan ay unti-unti nang naghihilom. At sa tabi ni Patrick, natagpuan niya ang tunay na kahulugan ng pamilya at pag-ibig. At sa bawat tawa ng kanilang 3 anak, alam ni Mona na tama ang kanyang pinili. Ang tumayo para sa tama kahit masakit. Dahil sa huli, ang gantimpala ay ang buhay na puno ng pag-ibig, kapayapaan at bagong simula.